Hi, G morning. Tayo po'y bebehay ulit. Anong oras ngayon? 7:30 siguro. Tayo lang naman ay magpapaload at bibili ng sprocket. Sa ibang bayan tayo pupunta kasi wala nga doon sa Rosario. Kaya sa Ago natin titignan kung merong sprocket. Magpapalog na rin ng PVC. Tinanggal ko pala yung bar and side mirror. May bago na tayong valve kasi maalog yung gumagalaw yung bar and side mirror natin hanggat wala tayong nabibiling na goma niya. Di muna natin ikakabit. Ito pa napa-warm up itong ating tanga, bobo. Sandali. Napaka-bobo. Wala tayong mic. Ano ba yan? Salita tayo ng salita, wala pala tayong mic. So yun na nga, tayo ay pupunta sa kabilang bayan kasi wala nga tayong napala sa Rosario. Di tayo nakabili ng sprocket doon kasi wala. Kaya doon tayo sa Ago. Record ba? Ayan. Salita tayo ng salita kanina, wala pala tayong mic. Parang timang. Let's go.
Grabe namang amoy ihi yun. Yan, sinusubukan natin itong ating bagong strap sa cellphone na pang vlog sa halagang 133 pesos. Wag yung ilagay yung ano nya, yung isa pa na extension sa pang-ipit ng cellphone. Itong may ipit na mismo ang ilagay nyo. Meron namang thread, so alam nila na magalaw, kaya linagyan nila yung thread, yung mismong pang-ipit ng cellphone. So yung gas consumption nga pala natin 72.8 ito, parang kinakapos na naman. So bale 36 per liter lang yung ano natin, nagastos natin sa gasolina doon sa mga mahal. Yung gasolina doon sa ano na yun, sea oil, 37 point something, 38 sabihin mo na. So hindi sulit na bumili sa mamahaling gasolinahan. Aba, pero nagmahal ngayon na 54.25 sa Flying V. Kinakapos lang siguro kanina, baka pwede pa to. Tignan natin kung ilan ang aabutin. 73 na ngayon, 73.4, 2 litro. Tignan natin kung saan banda siya mauubos. Di bali at may reserve naman tayong 1 litro. Ewan ko kung 0.8 o 1 litro ang reserve gasoline nitong CR152. Oy, si Delight naka electric. Yung matagal na nagbebenta ng Yakult dito, wala pa. Buti pa si Delight, bagong produkto eh, naka electric. Oh ha, diba? Ang maganda sa regular ng Flying V, hindi malakas, hindi masyadong matapang yung nilalagay na pang kulay na kulay green. Subukan nyo magpalagay ng sa galon, tingnan nyo, malabnaw ang kulay, hindi gaya ng iba, karamihan na green na green. Siya medyo clear pa rin. Ang gasolina naman talaga, pag di mo kinulayan, clear yan, kaya hindi mo malalaman kung premium o regular. Pala yung nagdi-deliver ng gasol na in-overtaken ako sa ahon. O yan, kinakapos na. So bale 55 ang na-consume na kilometro sa 2 litro. So bale 37.8.
Pwede rin. Sa tingin nyo, sa mga naggagasolina, yung pagkakalibrate nila, yung mga mas mura, totoo bang eksaktong 1 liter yon o binabawasan ng konti? Ano sa tingin nyo? Sabi ko nga nung nakarang vlog ano ba yun? Mas refine yung mas mahal o mas totoong 1 litro? Pero sa tingin ko mas refined siguro, kasi sinasabi nila bawal dayain ng calibration ng gasolinahan. Yan na, sumisinok na, nabibitin na. Lagay na natin sa reserve. Dito rin ako banda na tumigil kasi sinagad ko yung gasolina niya bago ko rin-reserve. Tapos may truck pa sa likod, gilid ko ako agad sa mabato dito sa sidewalk, kasi aabutan na ako nung truck busina yung truck, bisit na bisit sa akin, bobong bobo sa akin. Sa tingin ko hindi ito magdi-deliver kundi kukuha ng gasol na may laman, kasi diyan kasi banda yung pagkukuhanan yan, malapit na siya sa planta ng gasol. Planta ba ang tawag o storage lang? Storage. Kasi wala namang nauukay na fuel dito. Tingnan mo, titigil yan dyan sigurado. Tayo ay bebiyahe lang at magbubukol ng 1 oras kasi may pupuntahan pa mga magulang ko. Hindi siya tumigil. Dito yung pagkukuha na ng gasol. So magdi-deliver. Baka tracking ang nagbibigay ng supply nito. Hindi siya mismo pupunta dyan, kasi tignan mo naman gagasolina ka pa, lang kayang lagyan ng sidecar niya, 3. Masyado yatang tabing yung video natin well, check natin mamaya. Buti binili ko tong strap, maganda, hindi maalog basta pag mong ilalagay yung extension, yung iti-thread mo mismo yung pag-iipitan ng phone. Tsaka wag mong kakalimutan ilagay yung goma nya na pangpaibit rin, kasi nag-i-slide pag meron kang casing, nag-i-slide sa ipitan ng phone, yung phone, kasi mas makapal dahil sa nya, jacket nya, casing nya. Anong tawag na doon sa hindi pala Toyota yun, yung mas mura yun para yung Toyotang blue na yun, Cappuccino ba tawag doon? Suzuki yun
Ay, Suzuki ba yun? Ang alam ko Suzuki. O baka yun yung Toyota. Ewan ko kung cappuccino o macchiato yung tawag. Macchiato. Cappuccino yata. Ewan. Basta ayos yun. Pero yung Vitara, bakit kaya ban? Ay, the ban face out. Ang ganda nun eh. Yung view version. Ganda ng forma. Papipiliin ako sa Vitara at sa new Vitara at sa Jimny. Sa Vitara pa rin ako. Yung Jimny naman talaga ngayon, talagang sinagad na jeep talaga. Classic na classic talaga. Hindi naman ganun yun noon eh. Kapag ikaw raw ay mag-i-spark plug check kung lin ba yung kain ng gasolina mo, huwag ka daw magpapa gasolina sa Petron, kasi hindi daw lalabas ang tunay na kulay sa spark plug mo sa gasolina ng Petron, sabi daw. Pero kung akong tatanungin, siguro totoo nga, malamang totoo, kasi pansin ko talaga pag sa Petron ka maggasolina, ang lakas ng kulay, malakas talaga kulay ng Petron. Siyempre yung YTX natin, medyo lumalabas ang gasolina doon sa oil cap. Kaya nakikita mo kung gaano kalakas yung kulay ng, siyempre premium ang gasolina nun. Kasi ang kanyang compression ratio ay 10:1. Kaya premium, ayun. Kumbaga sa ibang gasolinahan, mas grapes na grapes yung lumalabas na latak na kulay. Pag sa Petron ka nagpagasolina. Kaya nga hindi ako nagpapagasolina sa Petron eh. Mas mabuti pa sa mga mumurain eh. Lakas talaga ng kulay ng kahit magpalagay ka sa hotel yan ng premium, compare mo, mas darker talaga siya. Lakas ng kulay nila, lalo na sa premium. Siyempre doon ko na-observe sa premium. Dapat pala nag-restart ako kanina. Itong CR152 natin, pag in-on off mo ng 4 times, magsisiro yung per liter mileage nya. Yung odometer hindi yun masaset, ganun pa rin. Siyempre odometer yan eh. Pero yung per mileage reading nya pwedeng maset. Kaya ako namomonitor kung ilan ang pinaabot ng 1 litro ko. In-adjust ko kasi ang nito eh. Sana hindi ko na lang ginalaw yung stock na tuning ng idle ng ating carb. Hindi talaga advisable. Yung YTX ko, never ko ginalaw yung yun, air and fuel mixture nya. Kaya hanggang ngayon optimal pa rin, tipid pa rin. Naka-tricycle na size 30 35 per liter, naglalaro doon pa rin ang consumption. Pero ang single yun parang FI 61 per liter. Oo, totoo. Kung anong sinabi nila totoo, kasi na-measure ko eh. 61 per liter talaga. Normal rides
ito naman hirap akong ibalik nung binago ko yung ano niya, idol niya. Nag 28, nag 32, kung ano-ano pa. Nung yung 32 ang last eh, nung nag 32 parang ayos na ako doon, pero inobserve ko ng mabuti. Eto, from 32 nag 33 hanggang sa ito na nga, umabot tayo ng 75 divided by 2, 35, 36, 37.5. Yung stock idol kasi nito 35 po talaga ang konsumo ng kanyang gasolina. Okay na rin yun, 37. Pero ang problema, medyo di balik konti lang naman, mabibitin tayo ng konti sa waswasan. Mas madaling uminit ang makina, kaya mas maganda pa rin kung nandun tayo sa stock idol. Sana di na lang natin ginalaw, pero ayoko nang galawin, baka masobrahan na naman, magiging lean na naman yung reading sa ating spark plug. Ba't ang bagal ni Sniper 155 ngayon? Ano yun, pagod? Easy! Kung naman, para kayong A1. Easy lang, easy lang. Ayos tong scooter na to, laki ng ano. Baka Neptune to, baka hindi to scooter, hindi ko lang napansin. May delay sa throttle natin o baka sa sprocket combination to. Ang torque parang nabibigla. Ayos ang taas ng tail, nasa mudguard na yung ano, plate number. Tingin ko inalis lang yung tapaludo nun. Pero ang pangit, mas maganda kung meron yung tapaludo. Ang dumi, kitang kita yung dumi.
syempre kung mas maganda para sa kanya, edi go. Walang pumipigil sa'yo sa go. Mga big bikes. Ay puti ka ng motor to. Mukha namang hindi Neptune. Oo ha. Ay ako electric. Hihina naman nito. Minsan hindi ko makagat yung second gear natin. Yung problema pag half clutch yung neutral nya nasa gitna ng one down na 3 up ay 4 ups. 5 pala cambio nito kalimutan ko. Nasanay sa aking tricycle na YTX. Dito tayo sa gilid kasi magpapagasolina tayo kay Flying V, ang paborito nating gasolina para dito sa ating CR152. Regular lang gasolina nito kasi ang compression ratio nya ay 9:1. Dito muna tayo, mainit. Hirap hanapin yung neutral ayaw ko dyan, mainit. Ba ayos uy, namatay. Christmas na Christmas Nahahatak yung mic natin. Mainit. Tulak na lang, tulak. 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 Buksan na natin para di tayo makabala. Kunin ang pera. 2 litro ulit. Kunin ang pera. Balik sa bulsa. Ilang beses nang nahuhulog to tapete. Yan na, latay na naman. Mas malala ngayon. Ano ba yan? Mapa full tank yata to full weight. 2 liters. 2 liters. 2 liters. Yan.
Puros kalawang sa tangke. Gilid tayo. Huwag ka pumupunta sa harap. Bawasan pagkakape. Alright, tara na kasi mainit. Hala, lobat. Naka-on pala yung headlight ko. Nakalimutan kong i-off sa pagtigil. Unahin kaya natin yung standard. Traffic rin naman dito eh. Oo, tignan natin baka bukas na. Nung oras na ba? Medyo late nagbubukas yun eh. Pero traffic rin eh. Total bibili rin naman tayo. Kung hindi pa bukas, hintayin natin. Kasi medyo late naman nagbubukas yung pagpapaloadan natin. Hindi sila saktong alas 8 nagbubukas. Minsan pa nga alas 9.